Happy Resurrection Sunday sa mga kapatid at mga kaibigan ko. Good morning, Boker Tov. At muli tayong magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo muli ay makarinig ng kanyang mga salita. Kasi ito po ay tinadhana talaga na tayo po ay makalaging dito, no? Sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. At ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan kong He has risen, but what did Jesus do after His resurrection? Alam po natin na Jesus Christ is risen, He is risen, He has risen. Pero ang bibigyan natin ng diin dito ay ano bang ginawa ni Jesus after His resurrection? So yun po ang ating topic sa umagang ito, at buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Lucas chapter 24 verse 13 hanggang 35 po ang ating babasahin. Yan po. Okay. Kumusta po kayong lahat? At tayo po ay nandito muli sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay nag-celebrate ng Resurrection Sunday. This is the day that the Lord has risen from the dead. No? Alam po natin na si Jesus ay namatay, inilibing, and after 3 days, siya ay muling nabuhay. Siya ay binuhay ng Panginoon sa kanyang doon sa kanyang pinalalagyan, no? So ang ating pong topic sa umagang ito ay He has risen, but what did Jesus do after His resurrection? So babasahin po natin ang Lucas chapter 24, 13 to 35. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay naka-sandwich po yan kasi alam po natin na ang resurrection ni Jesus Christ ay validation yan ng katagumpayan ng kanyang mission dito, kasi siya ay nagkaroon ng mission at validation niya na na-accomplish na yung mission niya dito sa mundong ito to save us from our sins, kasi nga tayo ay mapapahama kung hindi niya tayo iniligtas, kasi nga ang requirement ng God is perfect righteousness. We cannot do it because we are all sinners. At pinadala niya si Jesus Christ na isang substitute sa atin to do for our salvation. Siya yung namatay doon sa ating mga kasalanan doon sa krus. At the same time, siya yung gumawa ng ating righteousness upang makredit sa ating account. And we can only appropriate it or mapapapunta lamang yan sa atin sa pamagitan ng ating faith. At we will ask the Holy Spirit to regenerate us or illuminate us so that we can have this salvation, no? We have to repent from our sins and follow Him and acknowledge Him as our Lord. Hindi lamang Savior, but as our Lord. Ngunit sa umagang po ito, kasi we are celebrating the Resurrection Sunday sa lahat po ng bansa or sa lahat po ng ating sa buong Pilipinas ay nag-celebrate tayo ng Resurrection Sunday, and all other parts of the world ay ating pong bigyan ng pansin itong ating isang parang naka-sandwich na verses, kasi nakita natin na ito ay importante po, no? Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ dito? Kasi this is for us na ma-validate talaga ang ating pananampalataya at ma-assure tayo na totoo talaga si Jesus Christ. Siya yung parang hinulaan doon sa Old Testament at naipakita doon, na-reveal doon sa New Testament. So we believe on the Old and New Testament, the Hebrew Bible or the Tanakh, yun ang ating Old Testament, at ang Christian Bible, the New Testament, yun ang ating reference na yan ang Word of God. Palagi nating ini-instill o sinasabi na ang
salita, ang Biblia ay talagang salita ng Diyos at tayo po ay maniniwala na ito ay makapangyarihan sa lahat. At ito po ay may magagawa sa ating mga buhay. Nagbabago ito sa ating pananaw. The same time, nakakapag-rebuke sa atin. Kasi ang banal na Espiritu po ang nag-rebuke sa atin of our sins, of our definition of righteousness, and our definition of judgment. So, I hope na nandyan na lahat, nakalagin na. Let us open our Bibles sa Lucas chapter 24. Basahin natin ang 13 to 35. Although these verses ay before ito sa mga sinasabi na Jesus has risen. Sabi nga dito sa 7 na the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise again. Verse 30 na tayo ng Luke 24. Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem, and they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?" Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, "Are you the only stranger in Jerusalem and have not known the things which happened there in these days?" And he said to them, "What things?" So they said to him, "The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, beside all this, today is the third day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ have to suffer these things and to enter his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone farther. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed, and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, Did not our heart burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us? So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon. And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa umagang ito na aming sineselebrate po Lord ang muli mong pagkabuhay, the Resurrection Sunday, na alam po namin Lord na totoo kang nabuhay at ngayon ay umakyat na sa langit, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa amin. Salamat po Lord sa mensahe na ibibigay mo sa amin. Salamat sa pagkakabasa ng iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin Lord na ito ay iyong mga salita, makapangyarihan ito sa lahat, at
may magagawa sa aming mga buhay. Bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ngayong masalita. At ganoon din po, Lord, sa aming makikinig. Buksan mo, Lord, ang aming spiritual eye upang maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa umaga ito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat na binigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita. Makarinig ng kanyang salita sa pagbabasa ng ating Biblia. Alam po natin na marami pong mga sermon ngayon about the Resurrection Sunday. Kasi halos po ng church ay yun ang topic, the Resurrection Sunday, na ito yung parang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. At alam po natin, last year, we have a sermon about the validation and inauguration. Ang point po doon ay the resurrection of Jesus Christ is the validation na na-accomplish niya yung kanyang mission dito sa mundong ito, na siya ay pumunta dito, magkatawang tao, susunod sa lahat ng mga alituntunin o batas ng Panginoon, kasi he should be perfect, wala siya dapat kasalanan, kaya dapat siya sumunod sa ating sa mga batas upang iyan ay ibibigay sa atin, upang matransfer yan sa atin, yung kanyang kabutihan, ang tawag doon, righteousness yan, transfer the righteousness. At the same time, yung mga kasalanan natin ay tinransfer sa kanya at siya yung naparusahan. So on the cross, he said, it is finished. So, alam po natin na finish na yung kanyang trabaho, natapos na niya kanyang mission, at yung pag-resurrect sa kanya ni God, si God ang nag-resurrect sa kanya. Alam po natin maraming verses na nagsasabi pong God resurrected Jesus Christ from the death, no? At yun po ay natatalo na niya yung isang kalaban talaga, na yun ang wages of sin is death, no? Yung kalaban na yan, yung death na yan, natalo ni Jesus Christ yan. And it will be validated kung i-resurrect siya ng God. So, nakita po natin na i-resurrect siya ng God. Yun ang validation ng kanyang accomplishment, na namatay siya para sa ating kasalanan, at the same time, natalo niya yung kasalanan. Bakit natalo niya yung kasalanan? Kasi namatay siya, tapos muli siyang nabuhay. Muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang kasalanan. Hindi siya nabulok doon, no? Yung hindi pinabayaan ng God na mabulok siya doon, na siya umakyat. At ngayon ay nasa kanan ng Ama. At the same time, bago siya namatay, ay parang sinabi niya na ito na yung new covenant. Ito na yung fulfillment of all the covenants na nilagay niya simula kay Abrahamic covenant, kay mga covenants, even the covenant of Moses, yung sa Mosaic covenant, nilagay niya yung new covenant na he will write the laws in our mind and put it in our hearts, na talagang makakapaniwala tayo sa kanya. Kaya nga, we have to understand that we have to be born again. At sinabi niya yan kay Nicodemus, na si Nicodemus ay parang ang kanyang pag-iisip noon ay Judaism talaga, na they will be saved by obeying or following the law and other rituals. At ang ano pa nga doon ay sila lang maliligtas kasi sila yung anak ng Abraham. But sinabi ni Jesus Christ na bibigyan ko kayo ng new covenant, na babaguhin ko yung inyong mga puso, I will regenerate you kung kayo ay maniniwala sa akin, at bibigyan ko kayo ng katagumpayan sa inyong mga kasalanan. The same time, yun na yung parang validation at yun yung parang ating pinaliwanag doon, na yung validation of the mission of Jesus Christ. Alam po natin na ang mission ni Jesus Christ natapos doon sa cross, pero mayroon mga verses na He was risen for our justification. So, ibig sabihin yan, parang binalidate lang na parang may resurrection talaga. May resurrection talaga, kasi hindi natin pwedeng ihiwalay yung death of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. Kasi sabi nga doon sa 1 Corinthians 15, kung hindi na buhay si Jesus Christ, we are still on our sins.
At lahat ng mga propeta or lahat ng mga messengers or lahat ng mga preachers na nagsasabing si Jesus Christ ang ating kaligtasan ay wala yon. Wala yon. So, we have to be really knowledgeable or dapat i-inculcate talaga yan sa ating isip na namatay talaga si Jesus Christ at muling nabuhay. And we believe on the bodily resurrection. Ang ibig sabihin ng bodily resurrection, si Jesus Christ ay nabuhay at mayroon siyang body. Yun nga ang parang pinaka-mystery doon sa ating doctrine. Kasi ang God, bumaba siya, nagkatawang tao siya, nandun siya sa laman. Ngayon, pagbalik niya, hindi niya iniwan ang body niya. Nag-resurrect siya with a glorified body, dinala niya yung body na yan doon sa taas. At ngayon yung body na yan, si Jesus Christ ay may body yan doon sa throne na nakaupo doon sa kanan ng Ama, may body yan. At yun ang ating assurance na babalik siya sa atin with His body. At mayroong verse doon na ang ating paniniwala ay gagawin din ang ating body doon sa Kanya. Ngunit in between that, kasi alam po natin, di ba, nabuhay si Jesus Christ. Kung titingnan natin ang mga setting sa 4 na gospel books, doon kay Matthew ay nakita siya ni Mary, no? Nakita siya ni Mary, tapos sinabi ni Jesus Christ, huwag mo muna akong hawakan kasi hindi pa ako naka-ascend sa aking Ama, no? Ngayon sabihin niya kay Mary ay puntahan mo yung mga alagad. Tapos nandoon na sila sa Mount of Olives, yung 11 na mga disciples. At binigay na niya yung kanyang Great Commission na make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all the laws, all the commandments that I teach you, and I will be with you till the end of the time. Yun ang kanya, no? Tapos na. No? Doon naman sa Mark, although sa Mark ay, ang original text sa Mark ay, nakita nila na wala si Jesus Christ at sinabi sa kanila na nabuhay na si Jesus Christ, pero ang kanilang ending doon sa Mark 16:8, natakot sila. Pero cut na yon, pero mayroong dinagdag kasi doon sa Mark kasi sabi ng mga scholars hanggang 8 lang talaga ng Mark 16 verse 8. Ang ending doon, natakot sila pero dinagdagan na mayroong nakita ni Mary si Jesus Christ, at the same time nakita ng dalawang alagad, at the same time nagpakita sa mga disciples. Tapos na yung kay Mark doon. Ngayon, dito sa John, kasi ito yung ating topic is Luke, no? Sa John ay ito lang yung book ng Gospels na medyo mahaba-haba ang pagstay ni Jesus Christ, no? Camera panning doon, sabi doon, pumunta si Jesus Christ doon, nagpakita sa kanyang mga alagad, biglang sumulpot doon sa mga disciples, wala din si Thomas, at nandun siya, no? The same time, bumalik pa siya kasi sabi nga ni Thomas, hanggang hindi ko makita hindi ko malagay ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran at makita yung kanyang kamay na napako, na butas, hindi ako maniniwala. So nagpakita ulit siya kay Thomas. Cut ulit, ang second na setting ay si Pedro parang nawalan din ng parang tiwala na babalik siya sa kanyang fishing industry. Siguro nalito din sila na talaga bang totoo ito nangyari. So nagpakita ulit si Jesus Christ doon sa fishing na sinabihan niya si Pedro na wala ba kayo na huli dyan ng mga isda? Ikakast niyo yung net nyo. At ang miracle, nakahuli ulit sila, na-realize na si Jesus Christ. At doon ay ni-restore ni Jesus Christ si Peter, kasi si Peter nagkasala siya nung ikanulo niya siya, hindi niya sinabi na master na si Jesus Christ, nagkasala siya. So yun ay ni-restore si Pedro doon. Pero ang point ko dito,
Alam po natin na naniniwala tayo doon na sa parang resurrection of Jesus Christ. At ngayon naniniwala tayo dito si Jesus Christ ay nakaupo sa kanan ng Ama, no? At nag-i-intercede siya sa atin. Ang ibig sabihin ng i-intercede siya doon, parang nag-a-attorney siya doon. Pero napakaganda ang verse na to. Napakaganda ang mga verse na to kasi Jesus Christ ay parang in-inculcate niya yung parang talagang ako yung Messiah at magtitiwala kayo sa akin. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga alagad na maguguluhan. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga alagad na maguguluhan, na parang although tayo kasi mga tao ay kailangan nating paulit-ulit inculcation, no? Repetitious na pagtuturo sa atin na si Jesus Christ talaga ang ating pag-asa. In fact, tayo nga siguro ilang mga Sundays or ilang mga sermons ng ating narinig, parang nagdududa pa rin tayo. Nagdududa pa rin tayo na talaga bang totoo yan si Jesus Christ na ating Messiah? At talaga ba ako ay may buhay na walang hanggan? At ito bang aking body talaga ay hindi talaga mabubulok doon sa grave? Kasi alam po natin, si Jesus Christ sa kanyang ginawa, sa kanyang cross ay niligtas tayo sa penalty of sin. The penalty of sin, which is hell. The power of sin, which is yung power ng sin na nasa atin, yung ating flesh, na pagtagumpayan natin yan because of Jesus Christ talaga. Pero ang future na glorified body, na nandun yung, kung tayo ay mamatay o yung ating mga kamag-anak na matay na nag-believe or magre-resurrect ba talaga yan? Kaya nga pinakita ni Jesus Christ doon na I am a true resurrected body at ito nga yung aking body. So ang purpose ni Jesus Christ, bakit pa siya nag-stay doon, ay parang gusto niyang ipakita na totoo ako. Huwag kayong magdududa sa akin. Tingnan mo yung body ko, ganito yun, no? Ibang klaseng body, kaya nga sabi ni C.S. Lewis ay ibang klase itong body ni Jesus Christ kasi ang concept ng mga tao, it's either you are a spirit or you are a body. Wala yung in between. Pero si Jesus Christ, ang sabi niya, in between ito kasi nakakalagos siya sa mga pintuan. At the same time, mahahawakan pa siya. At the same time, kumakain pa siya. No? So, unique ito na phenomenon na parang ganon ang sinabi ni C.S. Lewis na talagang totoo yung doon. Kasi wala yan sa paradigm ng mga alagad. Kaya niya, although natapos na kanyang mission doon sa cross, kailangan niya i-validate yan sa mga tao. Ngayon dito po sa ating pag-uusapan, ang maganda dito is, this is a great Bible study. Kung gusto mo makita ang pinakamagandang Bible study, nandito sa Road of Emmaus. Ang purpose ng Bible study na to ay nakikita ni Jesus Christ na itong mga alagad ko, although sinasabihan ko na sila na paulit-ulit ko silang sinasabihan na ako'y mamatay, o kayong mag-aalalay, papadala ko yung banal na espiritu sa inyo. Siyempre, tao lang din yon, katulad din natin, nagdududa. In fact, siguro sa atin, makakarinig tayo ng sermon. Pagkatapos ng sermon, sabi natin, okay, Jesus has risen, enjoy na. No? Dati kung walang COVID-19, walang restriction o walang parang mga quarantine, kanya-kanya na tayong sibat. Paligo, kung na-enjoy kasi resurrected na si Jesus Christ eh. Pero hindi natin ma-internalize talaga na ano ba talaga ang implication nito. So si Jesus Christ, sinadya na ito kasi meron dalawang alagad, isa si Cleopas at dalawang alagad na parang nawalan na rin ng paniniwala kasi bakit sila uuwi sa Emmaus? Kung talagang naniwala sila, mag-antay sila doon na parang babalik talaga si Jesus Christ. In fact, wala nga sa paradigm nila na lalabas bigla si Jesus Christ eh. Wala sa paradigm nila. Ang Bible study na to ay isipin mo kung ikaw ay taga Golden City or dito sa atin, sa Cavite, simula sa Litran
hanggang sa SM Dasma, yun ang kanilang nilakad. Yun ang parang 10 kilometers yan. 7 miles, about 7 or 11 kilometers. Lampas pa siguro ng konti sa simula sa Orchard hanggang SM Dasma ang kanilang nilakad. So it will take about how many minutes? Siyempre, nag-i-enjoy pa sila. Siguro bako-bako din yung kanilang daan doon. Ay umabot dito na something like 1 oras, no? 1 oras. Ngayon, hindi nila maisip, no, na ang point nga dito hindi talaga maisip ng mga tao na babalik si Jesus Christ kasi wala sa kanila yung resurrection na bodily resurrection Ang kanilang isip siguro sa kanilang mga tanak ay mayroong resurrection, no? Kasi naniwala din sina Daniel at other mga tao doon, mga prophets na they will be resurrected in the resurrection day. By the way, meron dalawang resurrection, the resurrection for life and the resurrection for damnation. It's either nandun ka sa life or nasa paradise ka, in the heaven, or kasama si Jesus Christ, or nandun ka sa damnation or pinaparusahan ka na talagang kung i-explain natin ang situation doon, hindi maganda, no? Parang madilim, palagi ka nahuhulog, ang mga may apoy, may mga uod. Hindi siya maganda, mga kapatid. So, although hindi ko kayo tinatakot, parang yun ang situation of the resurrection of damnation. Mayroon talagang dalawang resurrection. Ngayon, ang point ko dito, babalik ako dito. Sabi na, what kind of conversation is that? Kasi naglalakad sila. Tapos, pumasok si Jesus Christ. Imagine mo, maglalakad ka, dalawa kayo, nagkukwentuhan kayo, mayroong isang taong pumasok. What kind of conversation is this? That you may have one another as you walk and are sad. Bakit sad? No? Kasi wala silang pag-asa, namatay na yung kanilang ine-expect na Messiah. At ang akala nila sa Messiah sa kanilang kapanahonan ay political Messiah yan. Na ihahango sila sa political na kanilang pagkasakop sa Roma. So they are sad, no? Then one of whose name was Cleopas answered and said to him, "Are you the only stranger in Jerusalem, and you not know the things which happened there in these days?" So, parang magtataka ka na hindi nila nakikilala si Jesus Christ, although ina-assume natin na ito si Cleopas ay kasama-sama din ito ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, what things? So, nagsisimula na sila dito na mag-Bible study. Anong point ko dito? Ang point ko dito ay kailangan mo nang i-inculcate, no? Ang tawag na i-inculcate o isaksak sa pag-iisip ng mga alagad. At ganoon din sa atin na talagang totoo to si Jesus Christ. Uulit-ulitin natin yan kasi hindi natin maintindihan yan sa unang pasada lang or ilang pasada sa ating mga buhay. Kaya nga sabi nila, the things concerning Jesus of Nazareth. Inulit natin, parang review din to sa atin. Kasi si Jesus Christ ay Jesus of Nazareth yan. Who was a prophet, ang kanilang pagkakaintindi kay Jesus Christ, prophet lamang. Hindi na maintindihan na si Jesus Christ ay God who incarnated. Mighty in deed and word before God and all the people. Pero the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. So, makikita natin na kinondemn talaga si Jesus Christ at kinrucify, no? Ang crucifixion ay pinakalalang parusa sa kanila yan, only given to parang mga criminals at na talagang masama talaga. But we are hoping that it was He who was going to redeem Israel. So ang kanila expectation ay this Jesus Christ that they are welcoming in Bethlehem, kaya sila nagsasabi na Hosanna, going to redeem Israel para political bondage or political na pagkasakop. Pero nadismaya sila, kaya nga ang mga tao ay sumigaw na crucify Him, kasi instead na doon sa mga Roma si Jesus Christ pumunta, ang kinontra niya ay dinismantle niya yung religious system doon sa templo. Sabi niya dito, but he were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this,
today is the third day since these things happened. Alam nila na sinabi ni Jesus Christ na the third day I will be risen. Tapos, yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. Nabalitaan pa nila na sinabi ng mga alagad or mga babae na wala doon si Jesus Christ. When they did not find His body, they came saying, and they had also seen a vision of angels who said He was alive. So imagine mo, first hand na ito mga kapatid, first hand. Imagine mo, mga alagad kasama ni Jesus Christ sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagka-mission. Sinasabi nila, may hint na sila na sinasabi ni Jesus Christ na ako talaga ay mamamatay. At sa ikatlong araw muli ako ng buhay. At sinabi ng mga babae na nawala yung body ni Jesus Christ at mayroon pa talagang vision of angels na nagsasabing He was alive. So, sa atin ngayon, ilalagay natin, hindi natin na rinig itong angel na to, no? At wala tayo dun sa situation na to. Ilang years na tayo ngayon? 2,000 years. Pero sabihin natin, He has risen. Do you believe in it? Sabi ni Martha, yes, I believe, Lord, that I will be resurrected in the last Sunday, in the last days. Sabi ni Jesus Christ na, hindi ka naniniwala na si Lazaro ay mabuhay? Ganon din ang sa atin ngayon. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay mabuhay kasi ang kanilang pananaw siguro or kanilang opinion or kanilang paradigm ay, sige, mabuhay kami sa last days, pero hindi namin maalala na mayroon talagang mabubuhay. Although si Jesus Christ, nagpabuhay yan ng 3 patay. No? Pero sinabi ni Jesus Christ, I will be alive or raised in the third. And certain of those who were with us went to the tomb and found it is just as the woman had said, but him they did not see. Ngayon, ito na ngayon ang pinakamagandang part ng na to. Sabi ni Jesus Christ, O foolish ones and slow in heart, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ have to suffer these things and to enter into His glory? So, sabi ni Jesus Christ, babalikan natin to. O foolish ones and slow of heart to believe in all that prophets have spoken. Ang sabi ng mga script pa, mga magagaling na marunong mag-Greek, ito daw foolish one ay hindi ito sinasabi na wicked na katulad nung kayo masasama. Ang ibig daw sabihin na ito ng foolish ay mahina ang iyong pag-iisip. Hindi ito referring na mga masasama kayo. But ang meaning daw dito ay ang hina ng pag-iisip nyo and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Bakit siningit ito ni Jesus Christ? Kasi on His time and even this time, mga kapatid, in His time, they are not expecting a suffering Messiah. Maski sinabi na ni Jesus, ako'y mamatay. Sinabi ng mga propeta, simula kay Moses, ako'y mamatay. At maghirap, hindi pumapasok sa isip nila yan. Even ngayon sa Israel, they are not Israel na yan. They do not believe na ang Messiah nila ay magsasuffer muna, maghihirap muna bago dadating ang glory. Tapos, ito na yung sinasabi kong the Great Bible Study. And beginning at Moses and all the prophets, kasi pag sinabi nilang Moses and all the prophets, kasi ang kanilang Bible, ang tawag na doon, Tanakh. Acronym yan ng Tanakh means Torah. The 5 books of the Bible, yun ang sinulat ni Moses, yun ang Tanakh. Tapos yung Nevidim, ang ibig sabihin ng Nevidim ay the writings of the prophets, kasi Nabi yung prophets, Nevidim. And D is Tanakh. Ang K doon ay Ketubim writings. Pag sinabi ni Jesus Christ yun, and beginning at Moses and all the prophets, ang sinabi na, at beginning at the writings of Moses, the Torah, and the writings of the prophets, the Nevidim, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So, Himself,
Bakit sinabi ni Jesus Christ na himself? Kasi siya yung tinutukoy ng Torah, siya yung sinusulat ni Moses, siya yung sinusulat ng mga propeta concerning himself. Ngayon, malapit na sila sa village, then they were drawn near the village and they were going and he indicated that he would have gone farther. And they constrained him, saying, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent," and he went in to stay with them. So, ibig sabihin, nagstay si Jesus Christ. Ngayon, nagkaroon sila ng supper, Lord Supper ulit dito. Hindi naman siguro Lord Supper ito, reenactment ng Lord Supper. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took the bread, blessed and broke it, and gave it to them. Verse 31, then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. Wow! Ngayon, nung binigay ni Jesus Christ yung bread, no? Blessed the bread and broke it and give it to them, their eyes were open and they knew him and he vanished from their sight. So si Jesus Christ ay biglang nawala. So that is another feature of a glorified body na pinakita ni Jesus Christ na pwede siyang mawala. No? Siguro nag-transfer na ulit si Jesus Christ, no? Kaya maganda kung meron tayong glorified body, madali tayong makapag-travel, no? Madali tayong makapag-travel. Kung mayroon tayong na-restrict tayo ngayon sa COVID-19, hindi tayo nakapunta sa mga different areas. Pag may glorified body na tayo, during the millennium, pwede tayong mag-travel kung saan-saan, no? So, huwag kayong mag-alala. Tapos, dito, sila ay bumalik ulit doon sa, and they said to one another, "Did not our heart burn with us while we talked with us in the road? And while he opened the scriptures," so talagang nag-Bible study sila. Nag-Bible study talaga. Ito, in-open is, So they rose up at the very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, "The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon." And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of bread. Mga kapatid, tayo po alam mo natin na gasgas na yung he has risen, no? Although we believe that the resurrection of Jesus Christ is very important. Pero kailangan isaksak sa ating mga isip, kasi kailangan ma-prove talaga na Jesus Christ is the Messiah. Jesus Christ is the Messiah. Ano ang mga implication nito sa ating mga buhay? Anong implication nito? Ang una pong implication natin sa ating mga buhay dito na totoo talaga na si Jesus Christ ang Messiah, at He is the only one Messiah na dadating na ang ating kaligtasan. Nagtataka ako na bakit ito isinulat talaga na oath not that the Lord Jesus Christ should suffer first before His glory. Kasi alam po natin, ang panalangin ni Jesus Christ doon sa John 17 na parang God, babasahin natin ng John 17. Sabi ni Jesus Christ dito sa John 17, sa kanyang panalangin, kasi alam po natin na si Jesus Christ po ay may glory yan siya before He was incarnated, bago siya nagkatawang tao. Pareho sila ng kalagayan ng God the Father. Pero ngayon ay pareho lang sila ng kalagayan, pero dinagdagan si Jesus Christ ng attributes ng man. Kaya nga parang nagpakababa kasi nandun yung attributes ng man, dinagdag sa kanya. Ngayon, itong attributes na to ay nakuha niya, hindi niya inalis yan, pero i-glorify ulit siya ng Panginoon. Sabi niya dito sa 17, John 17, Jesus spoke these words, lifted us in highs to heaven and said, bago ito namatay si Jesus Christ, bago hulihin sa Gethsemane ito, sabi niya, "Father, the hour has come, glorify your Son." Bakit kailangan glorify yung Son? Kasi nagiging siya parang nagiging in a form of man, na kinuha niya yung parang structure ng man, na in His fullness of time God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law. Purpose doon, nagkatawang tao siya, na ma-under siya doon sa isang situation na under the law,
Kailangan nito pa rin yung mga law. Kaya nga, I did not come here to destroy the law and the prophets, but to fulfill them. Sabi niya sa 5:17. Sabi niya dito, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. No? How can the Son glorify the Father? By performing the mission. Yun ang performing the mission. Father, the hour has come. Glorify your Son. Si Jesus Christ ito nagsasalita. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, and he should give eternal life to as many as you have given him. So, Jesus Christ, ang objective niya, kaya siya doon namatay doon sa cross, to give eternal life to those who believe in him, at binigay sa kanya ng Ama, no? That he should give eternal life to as many as you have given him, ng mga binigay sa kanya ng Ama. And this eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. So alam po natin na si Jesus Christ ay nagpakababa, no? Although technically speaking, pareho talaga sila, pero because of the economy of our salvation, ang tawag nila doon, theoretically speaking, because of the economy of God, because mayroong mga functions ang three persons of the Spirit na mayroon talagang magbumaba, and he is the second person of the Trinity, si Jesus Christ yan. At i-fulfill niya yung dapat niyang gawin. And this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I have glorified you on the earth. Paano glorify? He obeyed, or he fulfilled the mission. I have finished the work which you have given to do. No? In fact, yung ni Jesus Christ ay finish, kasi sa mga Hebrew kasi meron silang mga na parang pag sure na sila, ang kanilang mga verbal ay parang finish. Kaya nga, whom he called, he glorified, whom he predestined, he called, and whom he called, he justified, and whom he justified. Ganon ang kanilang mga I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So, by this verse 5 of 17, and now, Father, glorify me together with yourself. I-glorify mo ako, ibigay mo sa akin yung original glory ko. Although, technically speaking naman talaga, parang nandun yon, pero parang nandun kasi siya sa in the servant form. With the glory which I have with you before the world was. So, natapos na ni Jesus Christ yan, pero hindi pinabayaan ni Jesus Christ ang mga tao na parang, okay, tapos na yung mission ko, bahala na kayo dyan sa inyong mga buhay, kung maintindihan nyo yan o hindi nyo maintindihan. Mayroon siyang compassion na nagstay pa siya doon ng 40 days. At pinakita niya ang kanyang body. Ito yung body ko, something like that. Na ito yung dapat, sabi nga niya doon na parang we will be assured na talagang ang ating mga body ay aakyat talaga at will be resurrected with a glorified body. Kaya nga, we believe na we have salvation is for the penalty of sin. Hindi tayo mapapunta sa impyerno, hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy, kasi the wages of sin is death, and the death is spiritual death, at the same time eternal death, na nandoon tayo sa isang sitwasyon na tayo ay pinaparusahan ng God, at tayo ay nandoon sa sitwasyon na kasama na natin ng God, hindi sa sitwasyon na tayo ay mapaparusahan ng God. Pangalawa, the power of sin. At ito nga yung resurrection nga to. Ito yung parang yung grave talaga natin, where we will be saved from the grave. Although future yan, saka pag-isip ni Jesus Christ, present yan na talagang bubuhayin ko kayo. Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya i-assure tayo dito, hindi niya i-assure. Talagang sinabi niya, nandito ako, parang ako talaga yung totoong Mesaya. Nakakagulat na parang in-emphasize ni Jesus Christ itong foolish ones and slow of heart
and believe in that the prophets have spoken. Also that the Christ to have suffered these things and to enter His glory. Side trip lang sa pag-iisip kasi ako ay nagbabantay ako doon sa Israel kung ano talaga ang mga nangyayari doon sa Israel. Kasi I believe, ang sinasabi ni Jesus Christ doon sa kanyang pagpunta na, unless you will say, blessed is he who will come in the name of the Lord, you will not see me. Sinabi ni Jesus Christ yan, na unless na i-welcome niyo ako sa Israel, hindi ako babalik. At tayo mga kapatid, sa kaalaman natin, although iba ngayon ang pananampalata ng mga Hudyo, hindi natin sila pwedeng liitin at hindi tayo magre-rely din sa Old Testament. Kailangan natin talagang manalangin din tayo sa Israel na sila ay mabuksan kasi hindi babalik ang Panginoon. No? At sabi niya, binigay ko yung vineyard sa inyo, hindi nyo inayos, ibibigay ko sa mga Gentiles. Talagang magpapasalamat din tayo sa Panginoon na parang binigay sa ating mga Gentiles ang salvation. Pero ibabalik niya yan when the fullness of time has come, na nandun na yon, babalik na si Jesus Christ. Ang problema ngayon sa Israel, hindi nila ma-accept ang suffering Messiah. Hindi nila ma-accept ang suffering Messiah. Ang ina-accept lang nila ay sa Messiah Ben David, ang Ben kasi son, Ben of David. Ang in-expect nila yung isang politically na magaling na iipunin yung mga tribes of Israel, magkakaroon ng world peace kasi ang world peace ngayon ay magulo talaga sa Israel, sa Middle East ngayon. Kailangan ma-convince ng isang tao na wag na kayong magreklamo na itatayo yung templo doon sa Dome of Rock kasi ang nakalagay position ngayon sa Israel sa templo talaga, the Mount of Temple, na dapat doon itatayo yung templo na inaasahan nila kasi expected din nila yun sa Messiah na ibabalik yung kanilang system of rituals kaya dapat magtayo talaga ng templo. Ngayon, dumating si Jesus Christ, hindi nila ma-accept na si Jesus Christ ay Messiah na magsasuffer muna, tapos mamatay, tapos babalik bilang isang Ben David or kingly Messiah. Ngayon, ang ine-expect nila mga kapatid ay marirealize nila yung tao na yan ay yun yung Antichrist. Kasi yung Antichrist na yan, makakagulo ang buong mundo, tapos sabihin niya, ako yung Messiah na dadating. Kasi in-expect nila yung Messiah na na parang magbibigay ng world peace. So, kukonvince na yung mga Muslims doon, bibigyan na ng covenant ang Israel na magtatayo na ng templo. Yun ang 7-year tribulation at tayo po sa ating napag-aralan doon, mararapture na tayo sa the beginning of the 7-year tribulation. Pero doon sa 7-year tribulation, magkakaroon ng one economy, one religion, kasi ngayon ang Antichrist ang paniniwala nila. But during the time na mag-violate na yung Antichrist, marirealize nila na si Jesus Christ talaga. And they will say na sa verse 53 ng Isaiah, ang ganito ang sasabihin nila. Ganito ang sasabihin ng mga Hudyo. Who has believed our report, to whom the arm of the Lord has been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form of comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. So, nung nakita nila si Jesus Christ, walang beauty na di-desire kasi mali ang kanilang expectation nila. Kingly David like king. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet he esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We are all like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of all of us. Yan ang kanilang sasabihin, na ito pala yung ating
ini-expect na Messiah ay dumating na, yung ating Messiah na ating kalalay, yun pala yung Antichrist. And they will come to Jesus Christ at mapulfill yung pinag-predict or prophecy talaga na Israel will be saved. So, bilang pagtatapos po, ano po yung ating take out dito? Ang take out natin dito, in-inculcate ni Jesus Christ na ako ang totoong Messiah. Sabi niya sa Hebrews, how can we escape if we neglect this great salvation? How can we escape if we neglect this great salvation? Ito na talaga yung Messiah. Si Jesus Christ talaga yung Messiah na magsisave sa atin. And do not expect other Messiah. And I hope na hindi tayo madideceive na nag-i-expect pa tayo ng ibang Messiah and believe on the Lord Jesus Christ na siya talaga ang tagapagligtas. Number 2, ang pinaka-biblical talaga na practical application nito. Magkaroon tayo ng peace that surpasses all understanding. Sa kaguluhan ng mundong ito, hindi ko po alam ang inyong mga nararamdaman. Halos tayo lahat ay na problema kung anong mangyayari sa mundong ito. Wala tayong pagkain, wala tayong trabaho, baka mayroon tayong mga kamag-anak na nagkakasakit, hindi natin alam ang situation ng COVID-19 kung saan ba ito. Ang inasyon ng Panginoon na peace I give to you, no? Not the peace of this world I leave to you. Kaya nga nung sinabi niya peace be with you, yun ang ibibigay na. I hope na nandoon po yan sa atin. Number 3, hope. Ang ating hope po ay sana yung hope na mabibigay natin, although we are expecting a hope in this temporal life, but ang hope na binibigay ni Jesus Christ ay yung hope natin na we will have eternal life. And we can only have eternal life kung nandun si Jesus sa atin and we believe on the Lord Jesus Christ. Yun talagang hope natin. Ngayon, sabi nga niya, seek ye first my kingdom or His kingdom and all this righteousness and all these things will be added unto you. Ang pinaka-hope natin mga kapatid, ang hope natin ay sa huling araw, pagbabalik ni Jesus Christ, ay bibigyan niya tayo ng glorified body, katulad ng body na kanilang sinampol doon sa mga alagad. Ganon din ang body natin. Pangalawa, habang nandito tayo sa mundong ito, bibigyan natin the peace that surpasses all understanding. And I hope na we will have hope not on this world, but on the next world. Kasi nga, although tayo nagtatrabaho dito, hindi natin neglect yan, nanalangin tayo dito sa temporal world. Pero ang pinaka-hope talaga natin, yung eternal life, no? Eternal life. Yun po ang message ng resurrection, na He is risen. Ang ating katawan ay hindi mabubulok doon sa talagang libingan. And sabi nga niya, I am the God of Isaac, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I am the God of the living. So, nag-transfer lang ang ating katawan, nag-transfer lang. Pero hindi tayo patay. Kung tayo mamatay dito sa mundong ito, nag-transfer lang ang ating kaluluwa from other place. At kung meron tayong kamag-anak na naniwala kay Jesus Christ, nandun sila sa kabilang buhay, naghihintay sila ng glorified body. At the same time, tayo din po ay kung mamamatay tayo, magta-transfer lang tayo. But our expectation na talagang na kay Christ tayo. Kasi if we have Christ, talagang ang totoo po yan na ginawa ni Jesus Christ ang kanyang mission to save us, and it was validated by God when He raised Jesus Christ from the dead. If you say in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung sinasabi mo na si Jesus Christ ang Lord at maniniwala ka sa iyong buong puso na siya ay binuhay at muling binuhay ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Ang sabi niya ng Romans 10:9 to 10. No? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan po ang mensahe. We believe that He has risen and He give us the assurance that we will be with Him in paradise if we believe in the Lord Jesus Christ. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Kami ay nagsiselebrate ng Resurrection Sunday.
Although every year kami ay nag-celebrate ng Resurrection Sunday, sana Lord sa kapanahonang ito ay maintindihan talaga namin Lord kung ano ang sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ doon sa cross at ano ang mga covenant nila na ang God ay i-erase talaga siya kung na-fulfill niya ang kanyang mission. At we believe on the Lord Jesus Christ, we believe on His work, the finished work of Jesus Christ, and we believe that He is also na siya din ang nagdusa sa aming kasalanan if we believe in Him. Lord, pinapanalangin po ng Lord ang bawat isa ay ma-regenerate. Ang banal na espiritu po ay i-review kami sa aming kasalanan, sa aming definition of righteousness na hindi namin maabot ng righteousness. Maklaman namin na kung kami ay wala sa iyo, na-judge na kami. Ngunit kung kami ay nasa iyo, Lord, kami ay hindi na dadanas ng judgment. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life and does not come into judgment but has passed from death to life. We believe on those words, Lord, because that is the word of God na talaga kami ay inilipat mo mula sa kamatayan papunta sa buhay at hindi kami nadadanas ng judgment kung kami, Lord, ay maniniwala sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Sabi mo, Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Salamat muli sa mga salita na binigay mo sa amin at salamat sa lahat ng mga blessings noon, ngayon at sa mga susunod na taon. Ito, Lord, ay ang dalangin in Jesus' name. Amen. God bless po mga kapatid.